Welcome back to a series so broken. Even Ian Joma subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin na naman si Sir Gavin mga kaunggoy. And merong actually may mga napapansin yung mga ibang tao sa social media sa mga modern or recent videos niya na pinopost niya sa Facebook. And medyo alam mo yun, hindi ko alam kung totoo talaga na nagiging sad boy siya or talagang broken talaga siya or talagang meron or parang ginagawa nilang scripted na parang nape-predict niya or alam niya kung kailan haharap sa kanya yung camera tapos mag-a-acting siya na kunwari broken siya, ganito. Yung gano'n mga kaunggoy. So ngayon pag-uusapan natin yun sa video na ito mga kaunggoy. And without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and we are here back at it again with the legendary series mga kaunggoy. So ito, pag-uusapan natin si Sir Gavin mga kaunggoy. Holy shit! So apparently, sa mga hindi po nakakaalam, gumawa na po ako ng dalawa or isang video lang ba? Isa or dalawang videos patungkol po kay Sir Gavin. Sir Gavin, alright? So, ito yung nangyari kasi. Sa mga hindi po nakakaalam or hindi kayo updated sa mga pangyayari, si Sir Gavin at si Ma'am Elma, nag-break po sila recently. So, merong mga haka-haka na nag-break daw sila. Tapos, a few weeks later, kinonfirm na nila sa dalawa nilang posts. Ito po yun, ipapakita ko po sa screen yan, yung dalawa nilang long sweet message post na pinost nila in public na break na talaga sila. And yun nga, 7 years yung relationship nila mga kaunggoy. 7 years nag-break po sila. Mahal mo pa ba? Pero naman 7 years yun guys, no? Syempre yung love nandun pa rin naman yung love. Holy shit! Tapos sa mga recent vlogs ni Sir Gavin ng aftermath ng breakup, makikita po natin yung mga recent family vlogs nila. Napupunta silang Disneyland, tapos nagta-travel sila. Tapos hindi ko alam kung sino tong mga to, yung mga nagyayaya sa kanya. Niyayaya siya na mag-bar, na gumimik, or niyayaya siya kung saan man mga kaunggoy. And nakikita po natin na parang nagiging sad boy siya. Or hindi ko sure kung inaapektuhan talaga siya ng pagiging sad boy or pinapakita lang niya na sad boy siya para sa marketing shit nila. Para sa marketing shit niya, para kunwari, alam nyo, nag-acting siya na parang, kumbaga sa wrestling, kumbaga sa WWE. Diba, halimbawa, nasuntok ka. Syempre, peke yung WWE. So, kailangan i-sell mo. Kumbaga, parang sinesell niya yung breakup na parang pinapakita niya na, oh no, sasaktan ako eh. Parang gano'n mga kaunggoy. So, nakikita po natin na parang tulala siya. Tulala si Sir Gavin dito sa parang, window or tapos may iniinom siya or something ganito. Tapos niyayaya siya. Tapos yung way of speaking niya, talagang walang energy. Low energy na speaking mga kaunggoy. And nakikita po natin yung posture niya. Syempre malungkot na malungkot. I mean, 7 years mga kaunggoy. 7 years yung relationship nila. Tapos nag-break sila mga kaunggoy. So, if this were real, sa tingin ko, medyo may pagkatotoo yung pagiging low energy niya. Nagkakaroon siya ng broken heart syndrome, which is totoong sakit po yun. Totoong sakit po talaga yung broken heart syndrome. Mamaya pag-uusapan natin yun mga kaunggoy. So, talagang sakit yun made by doctors. And ayun nga, nakikita po natin yung sintomas ng broken heart syndrome. Pero hindi ko alam kung ine-exaggerate niya talaga yung pagiging sad boy niya. Alright? So, hindi ko alam kung ine-exaggerate niya or talagang totoo talaga na nanghina talaga siya. Alright? Kasi 7 years nga naman no? So, I will not be surprised kung talagang nanghina talaga siya mentally. Alright? So, or hindi ko alam kung ginagawa niya to para magpaawa
marketing strategy para makakuha siya ng simpatsya sa mga tao. Tapos sinasabi nila na, oh, kawawa naman si Sir Gavin. Malungkot siya, low energy, walang kabuhay-buhay yung boses niya, blah blah blah. Hindi po natin alam talaga kung nagsisisi talaga siya sa mga pangyayari or what, pero wala talaga akong pake. Ang pake ko lang dito yung perang kikitain ko sa issue na to. Yun lang naman yung pake ko. I really don't give a fuck about these people. Ngayon, makikita po natin si Ma'am Elma sa mga TikTok live sellings niya, mga kaunggoy. So, nakikita po natin na she's doing well, right? I think she's doing well. May views siya and may mga nangangamusta sa kanya, alright? So, parang okay naman siya. She has her, nakikita po natin yung enerhiya niya, parang yung enerhiya ni Ma'am Elma, talagang energetic pa siya, alright? So, hindi pa siya natatamaan ng broken heart syndrome, mga kaunggoy, no? So, ito makikita po natin. So nakikita natin na parang yun nga, ina-isolate ni Gavin or ni Sir Gavin yung sarili niya ever since the breakup, mga kaunggoy. Pero here is the thing, alright? Here is the thing. If galing ka sa breakup, lalo na yung 7 years, putang ina, 7 years, tapos nag-break kayo, tapos fresh na fresh pa yung breakup, ito, suggestion ko lang, I would not recommend na mag-isolate ka at hayaan mo sarili mo na nakatulala ka lang. I would not recommend that. Kasi dun papasok yung kung ano-anong mga shit talaga sa utak nyo. Baka mas lalong lumala pa yung broken heart syndrome nyo. Kasi ito yung malala dito, no? This is a, hindi pa malala yung broken heart syndrome, pero this could lead to a bunch of mental and other parang mga disorders, mga kaunggoy, no? Ang delikado po dito, mapasok po sa major depression. Ang major depression, yun yung pinakamataas talaga na depression according to therapist at sa mga nakausap kong therapist talaga, mga kaunggoy, no? So medyo delikado po. Doon po yung delikado, right? And hindi natin alam na baka magkaroon siya ng anxiety and all of this shit, mga kaunggoy. Worst case scenario talaga, mas lalong lumala dahil sa breakup na to. So, I would not recommend na mag-isolate ka talaga at magtulala ka lang after the breakup. Siguro pwede ka mag-isolate, pero kailangan may video games kang nilalaro, mga kaunggoy. No? Lively na video games, mga RPG games or strategy games, no? Something that will parang yung gagana yung utak nyo, mga kaunggoy, no? So, kung ano man yung pinaggagawa ni Sir Gavin, hindi ko alam kung scripted to lahat or marketing niya to or kung ano-ano man or talagang inaatake talaga siya ng broken heart syndrome. Pero, yun nga, if totoo man na inaatake siya ng broken heart syndrome, yun nga, I would not recommend yung pinaggagawa niya na talagang yung hinahayaan niya na low spirits siya, mga kaunggoy, no? Kailangan talagang labanan at kailangan maagapan yung mga yung mga symptoms na yan, mga kaunggoy, before it mag-worsen talaga, no? Maraming worst case scenario talaga pagdating sa breakup, lalo na yung kasing haba ng ng relationship nila. Yung kasing haba nun, tapos nag-break, nako, matinding mga bullshit ang mangyayari sa mental at yung pag-iisip talaga, mga kaunggoy. So, kailangan talagang maagapan ng maaga, no? So, ayun, pero the thing is, hindi ko alam talaga kung marketing strategy niya talaga para maging relevant siya. Di ba yung content nila, mahilig sila sa pranks, mahilig sila umacting at yung mga scripted shit nila, di ba doon sila mahilig? So, ang hirap din paniwalaan siya. No? Ang hirap paniwalaan talaga kung totoo man yung nararamdaman niya or nagga-garner lang siya ng sympathy. Ayun. Tapos, moving on dito kay Ma'am Elma, mga kaunggoy. So, sa TikTok live niya, nagla-live selling siya. Isa sa mga fans niya, nag-comment sa kanya. Parang, ang nagsasabi, oh, may second chance pa ba? Parang yun nata yung tinanong ng isa niyang fan. Second chance? Depende kasi. Hindi ko rin sure kasi wala pa. Pag-isipan ko muna. It is very interesting itong sinagot ni Ma'am Elma. Mapapaisip ka talaga Depende. Second chance? Depende.
may feelings pa daw siya, ganon, 7 years daw kasi. So, depende daw kung bibigyan niya ng second chance. Second chance? Depende. Maraming factors. Kung tinadhana lang kayo pero, ay, pinagtagpo lang kayo pero hindi tinadhana. So baka mayroong iba. Or may ibang will sa si Lord. Hindi ko ma-experience second chance pero naniniwala ako na kung kayo talaga. Parang ganon. Marami kasing factor kapag binigyan ng second chance eh. So yung may mga hindi pwede, ganitong pwede. So, if you would put those two together, if you would put 2 and 2 together, yung mga haka-haka na pinagkakalat ng mga tao sa social media, tapos itong sinabi ni Ma'am Elma, mapapaisip ka talaga eh. Kung totoo talaga, yung mga nag-share ng mga haka-haka na si Sir Gavin daw ay nagloko. No? Kasi sabi ng mga haka-haka, nagloko daw si Sir Gavin, tapos etong sinabi ni Ma'am Elma, if you would connect the dots, mga kaunggoy, parang may something eh. Parang may nangyari talaga na hindi maganda sa kanila, kaya sila nag-break. At base sa sinabi ni Ma'am Elma, ayun na yun, like, depende. Tapos, sumagot siya sa tanong ng second chance. From the word second chance, may nangyari shit talaga, mga kaunggoy, no? Holy shit, right? Holy shit talaga. So, hindi ko sinasabi na totoo yung mga haka-haka na nakikita natin sa social media, pero it could be na baka. Probably, maybe, I'm not sure, I don't know, baka totoo. No? Hindi natin alam, mga kaunggoy, pero let's see what the future holds, alright? Kasi hindi ko talaga masasagot yan, mga kaunggoy, no? Pero wala pa kasi silang confirmation sa mga haka-haka, alright, mga kaunggoy? Hindi nila shinare ng detalye kung ano talaga nangyari sa nila sa parang breakup nila, mga kaunggoy. Alright? So, ayun nga. What are your thoughts on all of this? Like, ano ba sa tingin nyo, mga kaunggoy? Sa tingin nyo ba nagsisisi talaga si Sir Gavin sa pag-breakup? At sa tingin nyo ba nagiging sad boy na talaga si Sir Gavin? Sa tingin nyo ba totoo ba talaga na nangyayari sa kanya yung symptoms ng broken heart syndrome, mga kaunggoy, no? So eto, pupunta tayo dito. Ita-type natin, tatanungin natin yung AI. Tatanungin natin si AI. What are the symptoms of broken heart syndrome, mga kaunggoy? So dito natin i-connect to kasi hindi ko kasi talaga alam kung nag-acting lang si Sir Gavin para lang sa parang ano niyan, no, para sa content niya at para sa marketing niya, or hina-hype niya yung yung breakup, or parang totoo talaga, no? Broken heart syndrome, medically known as Takotsubo cardiomyopathy or stress-induced cardiomyopathy, is a temporary heart condition that mimics a traditional heart attack. It is typically triggered by intense emotional or physical stress, which floods the body with a surge of stress hormones like adrenaline, temporarily stunning the heart muscles. So, actually, medyo delikado talaga, mga kaunggoy, no? Nung una, akala ko medyo medyo light pa, pero reading that shit, medyo may pagka parang medyo it's concerning, no? It's alarming, no? And ang dami ding mga studies na nagsasabi na yung mga taong dumaan sa heartbreak ay nagkakaroon talaga ng broken heart syndrome. Na-experience ko to. Actually, karamihan ng mga symptoms nito nang nakikita natin ngayon, nung naalala ko nung broken hearted ako, I would confess na talagang karamihan dito or lahat dito naranasan ko na. Lahat ng symptoms dito naranasan ko na. Ang medyo delikado lang sa akin, mga kaunggoy, is lumala yung sintomas ko at nag-lead sa mga major depression at PTSD, which I am diagnosed. Diagnosed po talaga ako ng PTSD at major depression and severe anxiety at BPD, mga kaunggoy. Marami akong sakit sa ulo. Ayun lang, share ko lang, mga kaunggoy, no? So, I'm saying this is real, right? And it's best na maghanap talaga ng tulong, mga kaunggoy, no? Na mga professionals. Two of the most common and prominent signs are sudden severe chest pain. Ito, naranasan ko na to, no?
A sharp crushing or heavy feeling in the chest that appears abruptly. Actually sa akin, no, naalala ko yung sa akin, yung symptoms sa akin, talagang hindi abruptly, talagang tumagal ng ilang oras mga kaunggoy. So it's very concerning talaga mga kaunggoy. Ngayon hindi ko alam kung nararamdaman ni Sir Gavin to, wala naman sinasabi. Shortness of breath, difficulty catching your breath even while resting or sitting completely still. Ito, marami din. Parang most of that, naalala ko nung during the heartbreak, most of the time, nararanasan ko ito mga kaunggoy, no? And it's very, additional symptoms, some individuals may also experience dizziness, lightheadedness, or fainting, cold sweats, nausea, or vomiting, palpitations, unexplained sudden fatigue or weakness. Ito yung nakikita ko sa mga videos na nakikita talaga na parang matamlay or wala yung enerhiya ni Sir Gavin mga kaunggoy. Nakikita ko to. How it changes the heart during an episode, a specific part of the heart, the left ventricle temporarily weakens and balloons outward, disrupting its ability to pump blood efficiently. So, etong picture ng healthy heart, broken heart syndrome. Okay, medyo, actually, teka. Oh shit, so ito talaga. So nakikita niyo parang nag-swell, parang may swelling oh. Forceful contractions with inward narrowing, weak contractions with outward ballooning mga kaunggoy. So, if left unchecked at hindi ka talaga gagawa ng mga bagay na magpapasaya sa'yo, delikado talaga mga kaunggoy, no? So, this is a very serious thing for both parties. Hindi lang kay Sir Gavin, kundi kay Ma'am Elma talaga mga kaunggoy, no? I'm just saying, alright? Ang dami nagsasabi, oh, breakup lang yan, ganto ganyan. Lahat kasi tayo built different mga kaunggoy eh. Hindi naman lahat ng tao na kaya lang na, oh, ano lang yan, paghihirap lang yan, wala yan eh. Hindi naman lahat ng tao has the same mental strength as other people mga kaunggoy. May mga iba mahina yung mental strength, may mga iba na malakas yung mental strength mga kaunggoy. So, I'm just saying, no, hindi lahat tayo pareho and it's best na talagang whether you be strong mentally or weak mentally, maghanap talaga kayo ng professional and help mga kaunggoy, no? Kasi this is very parang seryoso talaga to mga kaunggoy. Alright, so what are your thoughts on all this? Put in the comments below and let me know. And that's the bottom line because Manong Jera said so. I gotta head out.